minahal ng Diyos. Sabi nga po dito sa Genesis 29 verse 31, when the Lord saw that Leah was not loved, He opened her womb, but Rachel was barren. Ayan po. At ipinapakita sa talatang ito na kahit sa mga sandaling pakiramdam natin na hindi tayo napapansin o hindi pinapahalaga ng iba, nakikita tayo ng Panginoon at may plano siya sa ating buhay. Ayun po, ngayong araw na ito, ang ating pong programa, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Rose, at ang ating pong special music offering ay pagkakaloob ni Sister Ampie Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Ma'am Gina Andrade. Mamaya po pagkatapos po ng kanyang mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about dun po sa ating pong narinig na message at pwede din po tayo magbigay na ating mga short reflection. At yun po ay papacilitate ni, andiyan ba si Ma'am Shinene? Ipapacilitate po ni Sister MJ Rason. Ayan po. At ang ating pong appeal song, pagkakaloob ni Sister Grace Takagi. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker. Bago ko po ibigay... Hindi nawawala ka. Ay, nawawala ako. Ayan, okay na? Hello? Ayan na, okay na? Ayan, nawawala. Okay Ayan. na po. Hindi ka Bago ko po, nawawala. Hindi ka nawawala. Ano mo siya? ilagay ko sa ano. Nakamask kasi ako. Ayun po. Bago ko po ibigay sa ating pong mga participants sa araw na to, batiin ko muna po yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan po, unang-una po sa aking screen, ang ating pong butihing pastor, Pastor Daniel Watabara. And of course, ang ating pong speaker, si Ma'am Gina Andrade. Andyan din po si Daddy Rob Somoso. Andyan din po si Ate Lucy Dungo. And of course, si Ate Teresita de la Peña. And of course, si Sister Ampie Garcia. Andyan din po si Sister Gemma. And of course, si Ate Grace Takagi from Japan. Si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Brother Jesse Obrero. Andyan din po si Sister Maria Teresa Laiton. And of course, si Sister MK. Andyan din po ang ating pong Ma'am Nene. And of course, si Ate Raquel Humitilco. Andyan din po si Ate Rose. And of course, si Sister Ria Incognito. At si Zoom user. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Ate Rose. Okay, good morning sa lahat. Tayo po ay manalangin ng sandali. Dakilang Diyos, amang banal, ang tahanan po ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Kayo ang Diyos na aming sinasamba dahil kayo Diyos na may-ari ng aming buhay. Sa inyo, Ama, kami nagpapasalamat. Sa oras na ito, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pag-ingat sa amin sa mga nakaraang araw, sa aming mga activities, sa aming gawain, sa aming mga kanya-kanyang trabaho, pagpasok ng iba sa kanilang work. Ganon din, Panginoon, sa mga ministry ng mga kapatid. Salamat po sa biyaya at pagpapala. Salamat din po sa oras na ito. Muli ninyo kami, Ama, tinipon muli sa Psalms Prayer Warriors platform na ito para, Panginoon, muli kami makapakinig ng inyong mensahe at inyong i-bless po ang bawat isa sa amin. Nawa ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang ninyong ibuhos sa amin para siyang kumilos sa amin na kami, Panginoon, ay sentro ang aming puso't isip sa pakikinig sa magandang mensahe na pagdadalhin sa amin ni Sister Gina. Nawa pupuspusin niyo siya ng banal na Espiritu, Ama, ng kanyang mensahe ay maging kalakasan po sa amin lahat. May leksyon po kaming makukuha kung saan bilang mga babae, bilang mga ina, bilang mga kapatid, babae sa bawat iglesia, kami po ay may learn kami na lesson para paano kami, Panginoon, maging isang successful na mga
babae, lalo na sa iglesia na aming pinangangatawanan. Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya. Inyo po kaming, palakasin sa aming mga kahinaan. Alam namin, Panginoon, nakikita ninyo ang aming mga kahinaan, Ama. Hindi sa aming physical, hindi sa aming spiritual. Kaya sa inyo kami kumukuha ng lakas, Panginoon, ng inyong biyaya at inyong awa, Ama, ang siyang magliligtas sa amin. At nawa, hiling din namin, Panginoon, na inyo po kaming patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Saan man kami, Ama, nasumpungan, nagkasala sa inyo, sa isip, salita at sa gawa. Ito po ang aming dalangin, hinihiling at pinapasalamatan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much po, Ate Rose. At ibigay na po natin ang Thank you ating pong din. bigay na po natin ang ating pong musical opening, Sister Ampi Garcia. I'd rather have Jesus than silver or gold.
Amen. Amen. Ayan. Thank you so much, Sister Mahina Ampi. po sounds. Opo. Hello po. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. Ayan po. Bago ko po ipakilala ang ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Nandiyan po si Sister Annie Barrios. And of course, ang ating po si magandang si Ate Nisita Katoliko. Ayan po. Mamaya may mga habol pa dyan. Ayan po. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, ay mula po sa Pasay Adventist Church. Siya po ay naging Area Women's Ministries President mula noong 2014 hanggang 2024. At sa kasalukuyan po, siya ay nagsisilbi bilang Adventist Possibility Ministries leader sa Pasay. Mga kapatid, ang ating pong speaker ngayon na magbabahagi po ng mensahe tungkol kay Leia. Ayan po, welcome po natin si Ma'am Gina Andrade. Ma'am Gina, it's your turn na po. Okay, thank you so much, MJ. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon. Napakapalad ko po na ako po ay naimbitahan sa inyo pong Psalms Warrior Zoom meeting. At napakabuti rin ang Panginoon sa ating mga kababaihan, sa ating pamilya. Salamat sa pagpapakilala, MJ. And Ma'am Ampi, salamat po sa napakagandang mensahe ng songs. Gusto ko pong kantahin sana kanina na parang I'd rather have Jesus rather than have luxury bags. I don't need Birkins, I don't need everything, which is yung mga nasa material dito sa mundong ibabaw. Salamat po ng marami. Diretso na ba ako, MJ? Yes, ma'am. Okay, thank you so much po. Isa lang ba ang pastor natin? Si Pastor Daniel lang nandito. Sa mga lalaki po, salamat po sa inyong suporta sa aming mga kababaihan. Kayo po'y pagpalain ng Panginoon. Opo. Okay, as we start, so si Leia po ay kasama sa mga babaeng faithful. So nakakatuwa po na ang isa sa mga kababaihang ito, nung binigay sa akin to ni MJ, na-amaze po ako na meron palang kababaihang ganito. Kasi mas marami akong tinitingnan na women in the Bible na talagang puro ang karanasan nila. Pero ibang-iba si Leia. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Leia was ignored. Sino po ba nakaranas sa atin na ignored, na may other words pa dun eh. Yung disappointed ka talaga na, oo, kasama mo yung asawa mo pero iba pala ang mahal. May hugot, ano? Ito yung mga nararanasan ng mga kababaihan natin, higit lalo sa labas. Okay lang po bang aking loud and clear? Opo, ma'am. Malakas naman po. Okay, thank you so much. So, mga kapatid, gusto ko po ulit ipaliwanag sa inyo. Si Leia, Nakita mo na si Jeka Dan? may kapatid pong Wala pa mas nga, nagkanya ko bunso. nga, nakita ko nga yan doon. Di naman siya nakikinig sa akin. Yon. Salamat po sa Jen, terms. pakimute. Excuse me, ma'am. Pakimute muna lahat, Jen. Okay po, ma'am. Okay. Thank you so much, MJ. So, pakinggan po natin ito. Leia was neglected. Salamat po sa term. Kagabi pa po ako nag-aaral ng mga terms na marami siyang terms sa pwede nating i-describe kay Leia na hindi niya naman ginusto, mga kapatid. During those times when Jacob, diba, ang una niya talagang nakita sa haram ay si Rachel. So Rachel was there. Na gusto niya ngang maglingkod siya doon. Tinulungan niya, nagpagkitanggila siguro si Jacob kay Rachel. Talaga namang maganda si Rachel. So, hiningi niya ang kamay ni Rachel sa kanyang tatay. Si Laban. Laban was there, ang tatay nila, na pumayag. Sabi niya, ibibigay ko ang anak ko sa iyo, pero mag-serve ka sa akin ng 7 years. How long is the 7 years? Being a servant
Siya ang nagpapakain ng mga tupa, ng mga kahayupan nila. Sorry sa word. Mga hayupan nila. I mean, kung meron silang rancho, kung meron silang farm, siya ang nagbubungkal for 7 years. Makamit niya lang ang kamay ng kanyang minamahal, which is Rachel. He really loves Rachel. Ito po, dumating ng 7 years. So according to the study, according to the Bible, nag-prepare talaga ng feast of wedding feast. Sa kanila kasi, sa Muslims world ay talagang, it takes a weeks ang preparation. So matagal ang feasting nila kapag may ikinakasal. Days, nights, filled with feasting. May party-party. Pero hindi po yung party na katulad sa atin ha. So basta merong feasting, parang libre lahat ang pagkain. May celebration. Okay. So nung gabi, huling gabi, na siya ay sisiping na sa kanyang bride. Knowing behold, anong po nangyari? Pagising ni Jacob, it was Leah. So galit na galit siya. As you can imagine yung furious niya. Jacob struggling talagang na galit talaga siya kay Laban. So Laban was there, nasabi niya, calmly he answered, ito ay customs, ito ang aming tradition or customs na dapat ang unang mapangasawa ay ang panganay. So nakipag-deal ulit si Laban, sabi niya, kung gusto mo talaga si Rachel, serve again another 7 years. Pumayag kaya si Jacob? Yes, pumayag po. Pero during those 7 years, nagkaanak po sila ni Leah. So ito na si Leah. During na magkasama sila, hindi talaga siya mahal ni Jacob. She was neglected. She was ignored. As in, wala man lang kaano-ano na gentleman si Jacob or akbayan man lang or i-love. Ma-feel man lang sana ni Leah na love siya. Wala pong ganon. So imagine in a house na parang kakausapin ka lang pag may kailangan lang na alam niyo po 'yon? Nakita niyo po ba yung senaryo ni Leah? Na parang ano lang siya, sunod-sunuran lang siya. Yes, nagkaanak, kasi nga asawa pero walang love. Mga kapatid, ito po yung napakasakit, 'di ba? Magkasama sa loob ng bahay pero walang gentleness, walang sweetness, walang romance, wala lahat. Parang ano ka lang talaga, nandun ka as asawa, parang as wife, period. Pero walang love. Yun po ang nakakalungkot. Marami pong kababaihan ang nakakaranas ng ganito. Especially po, hindi lang sa ating denomination, or even sa denomination natin talaga may nakakaranas din. They feel unloved. Ano po ang masakit noon? Tayo nga lang ma-ignore lang. MJ, 'di ba? Pagka alam na alam mong birthday ko na, 'di ba? Tapos hindi man lang ako binate nung BFF ko or even the family itself. 'Di ba? You feel unloved, you feel neglected. How much more ito 7 years na magkasama with Jacob na walang pag-asang mahalin siya kasi talaga ang ginugol ni Jacob ay si Rachel. But even though those neglected part, saan po pumunta si Leah? Leah, even abandoned or neglected, he chose to follow and love God. Mas kinausap niya ang Panginoon. Mga kapatid ko, napakaganda po ng mensahe. Ako po mismo ang nagkaroon ng blessing sa ating pinag-aaralan.
Ito pong si Leah ay matatagpuan natin sa inyo pong kaalaman, nasa Genesis 29 verse ano po siya? 15 or 14. You will start from Genesis 29 to 14 at 29 verses 14 hanggang ang 31 kasi ay ano na to, Jacob, yung mga anak niya na, and also hanggang 30 because kasama nga si Rachel. Okay, pag-usapan naman po natin. So si Rachel, natapos na ang 7 years, pero marami na naging anak si Leah kay Jacob. Nung matapos ang serving period as servant ni Jacob with Laban for another 7 years, ay talaga pong nakuha niya rin si Rachel. Tama po. Traditionally married out of love. Yes. Arranged marriage po talaga sa Muslim. Even sa other countries, even sa other denominations. Diba mga Chinese, arranged marriage din, may dowry pa nga. So yun po talagang kalakaran nung araw. At the age of 12, pwede ka na pong ipaasawa. Just like Mary, the mother of Jesus. Diba? Naka-arrange marriage din siya sa isang balo, which is si Joseph. Napakabuti ng ating mga naranasan, di ba? Dito sa Pilipinas, hindi po arranged marriage. Nung araw po talaga, ang Muslims talagang naka-arranged marriage sila. Either for political power, or for customary, or para hindi maghirap. Financial. So yun po yun. Kaya at the age of 12, meron na at saka wala pong problema doon na magkaanak ka ng marami. Ang pinakagusto nila ay magkaroon ng anak na lalaki. So kasi yan yung kumbaga sa throne, successor. Oh, nakakasad no? Yes po pala. Even those way back, naka-arrange marriage din po pala talaga tayo dito sa Pilipinas. So buti na lang hindi na traditionally sinusunod natin. Nakakalungkot po, But then again, let's go to Rachel. Nagkaanak ba agad si Rachel? Hindi po, no? Ang pinakaano po doon is, bakit hindi pinahintulutan ng Diyos na si Rachel ay magka-anak agad, samantalang they really love each other. Or si Jacob mismo talagang so much love for Rachel, pero wala pong pagpapala. Nakita niyo po yung process, yung scenario. Laging may wisdom ang Panginoon sa mga bagay na gusto natin. Parang everything is okay na, Panginoon. Everything is smooth. And I'm waiting for the answer. I'm ready. And yet, hindi po dumadating. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Yes, there is a rocky road in their marriage, but they never give up. Yan sa parents po ni Sister Emky, no? Napakabuti ng Panginoon. Na kahit tayo ay nasa sitwasyong ganon, ang Diyos pa rin ang nagko-control. God controls everything. Yan po yung ating pakatandaan. Rocky road man ang marriage life and all. Actually, hindi naman talaga sa marriage life laging I love you every day. Mas marami pang away yata. So, yun po kasi yun na at the end of the day, ano yung i-choose? Ano yung choose yung mag-asawa? To stay or maghiwalay? But then again, kapag ang Diyos ang nasa gitna, we will stay together in three with the Lord. Okay po. So, si Rachel, punta na po tayo kay Rachel kasi yun nga ang nangyari, no? Hindi pa rin. Nagkaroon kaya ng konti lang, inggit si Rachel na wala pa rin siyang anak? Kindly thumbs up kung agree po kayo na nagkaroon siya ng kaunti. Might as well,
Meron talaga. Actually, may inutusan pa nga siyang one of her maid siguro. Ang maids po ay mga bridesmaids, kumbaga yung mga lagi silang may alalay kasi para lang magkaroon siya ng anak. Talagang rocky road din ang naging pagsasama nila. Although sa Muslims kasi okay lang naman na ilan ang maging wives mo. As long na kaya talagang ibigay lahat ang pangangailangan. Shelter, money, everything. Actually, yung pinapanood ko nga, ma-empower ka na talaga basta naging asawa ka ng hari. So marami ka na ring tao, marami kang guards and all, marami kang pera in golds. May power ka na rin. So yun isa sa mga ah, benefits or ang tawag doon, bilang isang asawa ng hari. Rachel, again, matagal siyang nagkaanak kay Jacob. Ang naging unang anak niya ay si Joseph. Balik tayo ulit kay Leah. Bakit pinili ng Diyos? Okay, Leah, even Jacob doesn't love her like to Rachel. God loved Leah so much. Yes, talagang minahal talaga ng Diyos. Sa bawat pag-iyak siguro ni Leah, naandun ang Panginoon upang i-comfort siya. Napakabuti ng Diyos na ang mga tao, ang mga anak niya na nahihirapan, in pain, in suffering, niyayakap ng Panginoon sa bawat sitwasyong merong pinagdadaanan. Rachel also, might as well hindi nga naman siya ganun ka, parang feeling niya talaga hindi siya blessed, di po ba? Pero ano nga ba ang naging, hindi ko na po pahahabain kasi meron pa tayong discussion later. Ano kaya ang plano ng Diyos? Diba? Without knowing, nung ipinanganak niya si Judah, yan po pala ang magiging lineage ng ating Savior Jesus Christ. From Judah, ano po ang next? Na naging anak naman ay si David. And David ay galing naman po si Jesus Christ. Mga kapatid, ito po yung purpose ng Panginoon. Whatever the sufferings we have right now, meron po talagang purpose ang Panginoon. Let's hold on. We're blessed in too much way of God. We cannot see the blessings in our front kasi nabubulag. Di ko po matingnan ng buo. Nakakatuwa po, no? Na napakabuti talaga ng Panginoon na tayo pong lahat ay pinagpala. Ano man ang kanyang, ang ating ang ating nararanasan. We cannot see the blessing, sabi niya nga po dito, kasi nabubulag ang mata natin sa mga bagay na gusto natin. Correct po yan. Actually, totoo po yan. Minsan hindi sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin natin because the desire itself na ikapapahamak pala natin. Pero, if we focus on to Jesus, mas ibinibigay ng Panginoon ang maraming pagpapala. According to His will, talagang apaw. Sino po ba ang nakaranas ng ganito? Na after all those rainstorms sa buhay natin, laging may pagpapala. Hindi tayo pinabayaan. Ang Panginoon ay laging nasa atin. Nakakatuwa po, no? Na even we are neglected just like Leah. Maybe we are in pain for 7 years. May cancer tayo, may mga sakit tayo, or hindi tayo pinatawad o hindi natin kaya magpatawad. Still binibless po tayo ng Panginoon. Ano po ba yung mga pagpapala na yun o ano po ba yung mga pagsubok na yun? Let's check ourselves today. Malayo ba ako doon sa karanasan ni Leah?
na kung titingnan mo, out of the picture wala talaga. Pero siya pala ang pinili ng Diyos upang maging daan ng lineage ng ating Panginoong Jesus. So, hindi ko na po siguro hahabaan. Sis MJ, hanggang anong oras ba ako? Para magkaroon tayo ng room for discussion or time for discussion. Ang sabi pa po ni... Sige po, ma'am. Okay lang. Okay lang. Okay So, lang po. may isa pa po pala akong isi-share, ano? Ang sabi po dito, unloved but blessed. Nasa ano po yan, ha? Nasa 29:31. Nag-starts po siya, states, when the Lord saw that Leah was hated. Ano sabi? He opened her womb, but Rachel was barren. Nakita niyo po? Parang sasabihin natin, unfair naman ng Panginoon. Siguro yun ang sasabihin ni Rachel. Once we are neglected, we are loved by God. Sabi pa nga sa Psalms, ano bang Psalms yun? Yung, I will prepare a table before the eyes of your enemy. Yung ibibless po talaga tayo. Sabi pa po, nung Leah became pregnant and gave birth to a son, she named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now. He's still hoping, di ba, sa kada panganak niya. She's still hoping na mamahalin na siya. Pero kahit na nga nung nanganak na siya hanggang kay Dinah, walang nasabi ang Bible that Jacob nagkaroon man lang kahit sana konting pagtingin o pagmamahal o konting concern kay Leah. Pero wala po. Pero may purpose ang Panginoon. Nung birth of Judah nasa Genesis 29:35, sabi niya, she conceived again and said, this time I will praise the Lord. Ano yung pagkakaiba? Dati, laging sa kanya, nung may mga unang anak niya, di ba? Siguro naman, pag napanganak ko na itong pangatlo, mamahalin na ako ni Jacob. But still, di ba wala? Pero nung ipinanganak niya si Judah, ano ang last word ni Leah? At this time, I will praise the Lord. Nakita niyo po? Doon lang nagkaroon talaga ng pagpapalang malaki. Kasi yung pala, ang magiging hindi lang historical, kundi talagang plano ng Diyos na mula sa Kanya angkan, mula sa Kanyang sinapupunan, ang magiging lineage ng ating Panginoon, the Savior, Jesus Christ. Another legacy, Leah is the mother of Reuben, Simeon, Levi, Judah. Pang-ilan si Judah? Pang-apat, Issachar, Zebulon, and Dinah, the only daughter. Her son Judah is an ancestor of King David and Jesus Christ. Ano po ang pwede nating tandaan? God hears the cry of the unloved. Okay na lang pala na maging unloved tayo ng mga mahal sa buhay natin. Perseverance, she remains faithful despite her challenging family situation. Napaka-challenging po nun, yung mga sitwasyon na ganun. And also, what is this redemption? She moves from seeking her husband's validation to praising God. She moves from, dati lagi na lang puro sa sarili niya, puro sa asawa niyang iniisip niya. But this time, when we focus to the Lord, that's the time everything will be in good condition, will be smooth, and everything will be okay. Di po ba mga kapatid? Doon ko na po tatapusin. Ang 3 keys po natin mula kay Leah will be God's provision, that our cry will be heard by the Lord, even we are unloved. And number 2, perseverance.
Nakita naman natin kung gaano katyaga ang talagang ginawa. Yung hamon sa buhay ni Leia. Sana'y ganun din po tayo. Being faithful despite of the rocky road relationship. And pangatlo po is yung redemption. When we end that desire na yung asawa mo mahalin ka ng mahalin pero wala talaga. When we end that, ibig sabihin, accepted na natin na wala talaga, then that's the time tayo pagpapalain. Ito pang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan. Amen po. Thank you so Amen. much. Thank you so much po, Ma'am Gina, sa Thank you. napakagandang mensahe. Ayan po. Bigay ko na muna po ang ating pong appeal song. Ate Grace, takagi. Videos ang Ate MJ. Okay, sige. Okay. Ayan, habang siniset up mo, batiin ko po si Ma'am Ardel. Ayan po, Ma'am Ardel, welcome po sa Psalms Prayer Warriors. And of course, si Ate Minda Arienda, si Sister Michelle Tabangco, at nandyan din po sino pa ba? Si Ate Wilma Kadaeg at si Ate Rosen Puno. Ayan po. Naghang, Jen? Wait lang po.
Praise God, I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this earth. For I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. Ayan. Amen po. Thank you so much, Sister si Ate Grace Takagi. Bago po natin pagdasalin ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, batiin po muna natin siya. Noong March 10 po ay pinagdiwang po niya ang kanyang kaarawan. Mga kapatid, batiin muna po natin si Ma'am Gina Andrade ng happy birthday bago po siya mag-closing prayer. You can unmute your mga mga mic. Ayan po. Happy birthday, Ma'am Gina. Happy birthday po, ma'am. Akala mo nakalimutan ko na. Happy birthday. Ayan, Ate Nisita, kilala mo si Ma'am Gina, di ba? Ayan, happy birthday po, Ma'am Gina. In behalf of Sam's Prayer Warriors, maligayang kaarawan sa inyo po. At mabuhay po kayo. Ayan, sa iyo pong closing prayer, ma'am. Okay, thank you. MJ, after pa pala ng ating discussion ng prayer muna ako. Prayer ka muna, ma'am. Pagkatapos niya, magdi-discussion po. Okay, let us pray mga kapatid. Salamat po sa inyong greetings. Let's put ourselves into thy holy presence. Father in heaven, we give you all the glory and honor. Father God, as you touch our hearts and minds for today's message, we praise you, we magnify your name. As we continue learning, knowing you more deeply, thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Thank you, Lord, for being or making everyone as a whole, for loving us of who we are. Maybe we are in pieces, but you love us. We are sinners of filthy rags, still you love us. Nothing can compare for your love, Father God. Maybe we are neglected and loved by our family, friends, colleagues, even our church. Brethren, you are there who will love us more than everything. Thank you, Lord, for loving us. We really felt it from the day we know you, from the day we bow down in your holy name. Father God, we thank you for giving us the opportunity to see each other in this room, Zoom meeting. Truly, O God, you are the God of orders. You connected us kahit po kami ay magkakaiba. Magkakaibang lugar, magkakaibang pamilya, magkakaiba ang aming mga character. You keep us one accord to praise your name. We thank you, Lord, and as we ask for the forgiveness for all the bad things we made and even the good things that we had, please forgive us, O Lord, sa mga nagawa naming kasalanan, pagkukulang. As you forgive us, O Lord, we are willing to forgive all those who sins against us. Those who sins against us, maybe our family, maybe our colleague also, our BFF, or someone who is very close to us. We forgive them, O Lord, as you forgive us. Thank you, Lord, for that forgiveness. Thank you, Lord, for the privilege, the opportunity upang purihin kayo sa katanghaliang tapat na ito.
Tunay, Panginoon, wala kayong pinipiling oras. We thank you and we give you everything. Continue to bless each and every one of us in this Zoom meeting. Ang kani-kanila pong mga pinagdadaanan sa buhay. Continue to bless them, heal us, and bless us abundantly according to your will. Truly, O God, ito po ang aming samot hiling. Patuloy ka naming itataas mula ngayon hanggang sa wakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. Ayan, Jen, ano na tayo, picture. Okay po, let's continue sa ating picture taking. Open cam pong mga available, mga kapatid. Okay po. Smile. Thank you so much po sa 28 na naka-join today. Ayan, smile. 1, 2, 3. Second page po, smile. 1, 2, 3. Okay po, prayer hand. Prayer hand. 1, 2, 3. Second page po. 1, 2, 3. Okay po, last walking. 1, 2, 3, walking. Second page po. 1, 2, 3, walking. Thank you so much po. Back to you at MJ. Hindi si Ma'am Shi ba? Andito ako, MJ. Ma'am Shi, ikaw na lang po mag-facilitate. Nagpapa-therapy po ako. Okay. Pagka napadaan kasi we're on the road right now. Pagka napadaan kami sa dead spot, Jen, alalayan mo ako, okay? Ma'am, maraming salamat po sa